Boss, akala nila sira na itong battery dahil ayaw na mag-ilaw sa bangka nila sa dagat. Walang voltage, hindi mabasa ng tester at hindi na tinatanggap sa store dahil daw walang warranty. Pero pagkatapos kong i-check at i-charge, nagulat kami sa totoong resulta. Magandang araw mga kabat expert PH. May isishare na naman akong totoong experience tungkol sa isang 2SMF Enduro Multilight battery pang sasakyan na ginagamit nila sa laut sa dagat bilang pang-ilaw. At ito ang nakakagulat dito mga boss. Akala ng may-ari totally sira na ang battery dahil isang linggo pa lang matapos bilhin ayaw na agad mag-ilaw. Dinala nila pabalik sa store na pinagbilhan nila pero ayon sa kwento nila hindi na raw tinanggap dahil wala daw warranty. Kaya ang ending, dinala nila sa akin para ipacheck kung may pag-asa pa ba o wala na talaga. At dito nagsimula ang testing natin. Pagdating ng battery sa akin, unang ginawa ko, syempre visual inspection muna. Tiningnan ko kung may crack, tagas, bloated na katawan ng battery o may loose terminals. Dito po, yung mga dito niya. Okay naman siya, wala namang tagas sa kanyang likuran, sa gilid. Wala naman po. Wala lahat yan, oh. Walang tagas yan. Malinis lahat yan, oh. Walang katagas-tagas yan, oh. Mukhang maayos naman ang physical condition. Pero nung sinubukan ko gamitan ng battery tester, walang lumabas na voltage. As in, hindi man lang nag-turn on ang tester o battery analyzer. Ibig sabihin, sobrang baba na ng voltage ng battery. Posibleng deeply discharged na ito. At kadalasan mga boss, kapag ganito kababa ang voltage ng battery, marami agad nagsasabi na patay na yan, wala nang pag-asa yan, palitan na agad. Pero bilang battery electrician, hindi tayo basta huhusga hanggat hindi natin ginagawa ang tamang proseso. Kasi minsan, discharge lang talaga ang battery at hindi ibig sabihin agad sira na. Kaya ang ginawa ko, sinubukan kong i-recover gamit ang tamang charging procedure. Sinarge ko itong 2SMF Enduro battery ng halos 12 hours. Mabagal at proper charging lang para safe at hindi mabigla ang battery. At pagkatapos ng charging, pagkabunot ko sa charger, ang voltage niya umabot ng 13.7 volts. Normal lang yan mga boss dahil fresh from charging pa. Ibig sabihin, kabubunot lamang sa battery charger, mainit-init pa. May tinatawag tayong surface charge. Hindi pa yan ang final reading. Kaya hindi tayo agad magbe-base sa 13.7 volts. Ang importante dito ay paano niya hahawakan ang charge habang nakaresting o nakapahinga. Kaya ginawa ko, pinapahinga ko muna ang battery. Hindi isang oras, hindi overnight, kundi 2 days resting period. Dito natin makikita kung kaya ba talaga mag-retain ng battery ng tamang voltage. At pagkatapos ng 2 days, ito na ang resulta sa tester. So ngayon, actual natin ititest ang battery nito para makikita nyo sa actual gamit ang non-cool battery tester o battery analyzer. Ito po ang itsura. Yan. So ngayon meron siyang dalawang alligator clip. Meron siyang kulay pula at mayroong kulay itim. So ang una ikakabit natin dito, actually kahit saan pwede naman, pero para safe, mas unahin natin itong kulay pula na alligator clip. Dito sa plus sign, yan. Yan. Plus sign yan ha, ito. Plus sign po yan. At itong kulay itim naman na alligator clip ng battery tester o battery analyzer dito sa minus sign. Yan, minus sign yan. Dito ikakabit sa polarity ng isang battery. Pagayaan, yan. So, kusang nagtuturn on ng ating tester o battery analyzer. So, pansinin nyo mga boss, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 12.61 volts or 12.6 volts. Ayan po. So ngayon, titingnan natin ang kanyang CCE, SOH, SOC at resistance. So unang-una na gagawin natin, itatap o pipindutin natin itong OK. Pagayaan. Yan. Then, may lalabas dito na 1 to 6. Huwag na natin pansinin itong 2, 3, 4, 5, 6. Number 1 lamang tayo sa battery test. So sana nasundan nyo po. Dahan-dahanin natin. Tap lang natin ang OK. Pindutin nyo ang OK. Yan. Pagka pindot ng OK,
lalabas ang number 1 na regular flooded. Yan lang po ang ating pipindutin. Huwag na natin pansinin itong 2, 3, 4, 5. Pindot ulit tayo ng okay. Yan. Pagka-pindot ng okay, baka magtataka kayo bakit nakasit na agad sa GIS. Kasi po, disclaimer lamang po, ito ay tinisting ko na kanina. Ginagamit ko na po itong tester na to dito sa battery pa rin sa 2SM. Kaya siya nakasit agad sa GIS. Pero, kung hindi yan nakasit sa GIS, nagsisit agad yan sa number 1 o number 2. Pero actually, kadalasan number 1 lang talaga siya sa CCE. Kasi 1 to 10 po yan eh. Pwede mo siyang ililipat-lipat. Ayan. Pero hindi na po magagamit yung iba na yan. Sa GIS lang po tayo at saka sa CCE. Ayan. Pwede din sa DIN. Pero hindi pa ko pa masyadong gamayan. Dito lang tayo sa GIS. Ayan po. Through GIS po tayo magbibis. So ngayon, pagka nandyan na kayo, itap nyo pa rin ang okay. Ito. I-click nyo lang ang okay. Pagkayan. Pagka-click ng okay, lalabas ng 48D26 GIS. Ito na po yon. Dito sa battery, nakalagay dito ay D26L. Hindi po literal na may L ang lalabas dito sa ating tester. Wala na po. Bagpost ang nakalagay dito ay 48D26 lang. Ayan. Alright? Pagka okay na, nakita nyo na yan, pipindutin nyo na itong okay. Pero bago po natin pindutin yan, pwede nyo po ililipat pa rin yan. Pataas, na arrow, pababa. Titingnan nyo yung battery na tinitester ninyo kung ano ang code. Madalas makikita po dito sa itaas sa sticker ng battery. Ayan. So ngayon, dahil D26 ang ating battery, hahanapin natin ang D26. So ayan po. Yan na po yung 65D26. Yan. So pagka nandyan na kayo, itatap nyo na ang okay. I-click nyo na itong okay. Para magti-testing. So ayan, testing na po. Titigan ng mabuti. Huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss. Good battery. 550 CCA. Diba? Napakataas ng CCA. Which is, yan po ang standard na CCA kapag 2SM ang battery ninyo. Kapag brand new. Halos brand new po itong battery nito kasi nakakuha tayo ng 550 CCA. At meron siyang voltahe na 12.61 volts or 12.6 volts. At ang kanyang SOH 100%. Anong ibig sabihin ng SOH? State of health 100%. At meron siyang SOC na 98%. Ano po ibig sabihin ng SOC na ito? Ang ibig po sabihin nito ay state of charge 98%. Ang R naman, resistance po yan 5.42 milliohm. Yan po. Ang result ay good battery. Green na green ang light indicator ng ating battery tester o battery analyzer. So nagpapahiwatig na goods ang ating battery, mga ma'am, sir, mga boss. I-screenshot nyo po. Diba? Mga boss, sobrang laking difference mula sa battery na ayaw mag-on ang tester dati. Ibig sabihin nito, buhay na buhay pa pala ang battery. Malakas pa ang kondisyon niya. Ngayon, bakit kaya nangyari na parang patay agad ang battery? Maraming possible dahilan dito. So, tanggalin na po natin ito mga boss. So mga boss, ang una, possible na discharge ng todo habang ginagamit sa laut. Tandaan natin mga boss, kapag ginagamit sa pang-ilaw lalo sa dagat, minsan matagal na naka-on ang load. Kapag walang proper charging system o hindi agad nare-recharge pagkatapos gamitin, unti-unting babagsak ang voltage. Pangalawa, possible din na matagal na stuck ang battery gumagamit. Kapag hindi regular na na-charge ang battery habang naka-stuck, humihina rin ito. At pangatlo, possible rin over-discharge. Ito ang isa sa pinakakalaban ng lead-acid battery. Kapag paulit-ulit na sobrang drained ang battery, mabilis masira ang internal plates. Buti na lang sa case na ito, naagapan pa. Isa pang mahalagang lesson dito mga boss, hindi porkit ayaw magbasa ng tester o walang voltage,
automatic sira na agad ang battery. Minsan kailangan lang ng tamang diagnosis. Kaya importante talaga ang proper battery testing. Hindi hula-hula, hindi basta palit agad. Kasi sayang din ang battery kung recoverable pa naman. Para naman sa mga gumagamit ng battery sa bangka, pang-ilaw o deep cycle style na gamit, ito ang mga tips ko. Una, huwag hayaang totally drain ang battery. Kapag mahina na ang ilaw o ramdam nyong low battery na, recharge agad. Pangalawa, gumamit ng tamang charger. Iwasan ang sobrang lakas na charging lalo sa maintenance-free battery. Pangatlo, kung hindi madalas gamitin, i-maintenance charge paminsan-minsan. Kasi kahit hindi ginagamit, natural pa rin bumababa ang charge ng battery. At pang-apat, regular na ipatest ang battery bago bumiyahe o lumaut para iwas aberya. Sa totoo lang mga boss, maraming battery ang napapalitan agad kahit kaya pa naman i-recover. At marami rin battery ang nasisira ng maaga dahil sa maling paggamit at kakulangan sa maintenance. Kaya sana may natutunan kayo sa actual experience na ito. Itong 2SMF Enduro Motorite battery na akala nila patay na. Good battery pa pala pagkatapos ng tamang charging at testing. So mga boss, para sure, bubuksan natin itong sticker ng battery ito. Tutuklapin natin ito, aalisin natin itong sticker. Pero teka lang, baka naman magtampo o magagalit sa akin ang customer ko o kung ano mang sasabihin niya dahil bago pa itong battery nila. I think isang linggo pa lang mahigit o magto 2 weeks pa lang itong battery na to. Bagong-bago pa talaga itong bili nila doon sa ibang store. Kaya para safe, hindi tayo o hindi ako mapapagalitan o kung ano man, huwag lang natin muna pakialaman tong kanyang sticker sa ibabaw kasi kung pansinin nyo, bagong-bago pa yan, no? Bagong-bago pa itong battery na to. Titigan nyo ng mabuti, ayan, no? Bagong-bago pa po yan. Ikaw pa naman, magdadalawang linggo pa lang, wala pang isang buwan. Bago talaga yan. So itong battery na ito ay ready to pick up na ito ng ating customer. Pwede nilang kuhanin to anytime. Kasi naka 2 araw na pong pahinga ang battery na ito. Kung naka-experience rin kayo ng battery na akala nyo sira pero bumalik pa ang lakas, comment nyo lang sa baba mga boss. At kung may tanong kayo tungkol sa battery ng motor, kotse, bangka o iba pang gamit, comment lang din at baka ma-feature natin dito sa Bat Expert PH. Maraming salamat mga ka-Bat Expert PH. Kung nakatulong itong video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong matututunan tungkol sa battery testing, charging tips at actual troubleshooting. Again, this is Bat Expert PH. Kita-kits sa next video mga boss.